Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Sister Izzy Carpio ng CRC Dasma Daughter Church. Sa umaga pong ito, samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw po nating devotion sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming pagpalain at bigyan ng karunungan at kaalaman upang lubos naming maunawaan ang nais mo pong ipahayag sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat at patuloy na ibinabalik sa iyo mataas na papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa mga bilang 35 verse 22 to 24. Verse 22, ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging sa pamamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay, verse 23, o kaya'y naghagis ng bato at may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway, verse 24, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa mga kamag-anak ng namatay upang paggantihan ng mga ito. Narito po ang paliwanag sa mga talatang nabasa. Nakasaad sa mga talatang ito ang detalye kung paano dapat ihatol ang mga kaso ng pagkakapatay. Sa unang talata, itinutukoy nito ang sitwasyon na kung saan ang isang tao ay pumatay ng iba nang hindi sinasadya, katulad ng isang aksidente o hindi inaasahang pangyayari. Marapat lang na ihiwalay sa may mga kasong sadyang pagpatay mula sa hindi sinadyang pagpatay. O kaya naman ang mga pagkakataon na kung saan mayroong napatay ng hindi sinasadya at hindi naman kaaway. Sinasabi sa talata na may lungsod ng pag-asa na maaaring makapagbigay ng seguridad at proteksyon sa mga taong hindi sinasadya ang kanilang pagkakasala. Ang mga hukuman ay dapat magdesisyon sa mga kaso ng hindi sinasadyang pagpatay at magpataw ng tamang parusa o proteksyon. Ang layunin ng mga talatang ito ay magbigay ng makatarungan at maayos na sistema para sa mga sitwasyon kung saan ang buhay ng isang tao ay naapektuhan ngunit hindi sinasadya. Ang lahat ng bagay ay dapat dumaan sa tamang proseso upang lubos na malaman kung ano ang katotohanan at maiwasan ang maling paghusga sa tao. Ganon din sa buhay nating mga Kristiyano, dapat nating maiwasan ang panghuhusga sa ating kapwa dahil sabi nga sa Biblia, ang Diyos lamang ang nakakasaliksik ng puso ng isang tao. Kaya dapat marunong tayong umunawa at magbigay ng pagkakataon sa ating kapwa na magbago at maitama ang kanilang pagkakamali. Bago po tayo magtapos, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po sa mensahe mo sa umagang ito na nakapagbigay po ng panibagong aral at kalakasan sa bawat isa sa amin. Patuloy po kaming lumalapit at ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri at pagdakila sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Patuloy po nating subaybayan ang mga susunod pang morning devotions na inyo pong mapapanood dito sa YouTube channel ng CRC Family. Maaari nyo rin po na ibahagi ang ating mga episodes ng Tinapay Mula sa Langit. Pagpalain po ang lahat at muli magandang umaga po sa inyo.